Hello mga kadonatics! May bagong rally si Trilling or Trillanes na napakalaki. Grabe yung venue mga kadonatics. Ito siguro ang pinakamalaking venue na nakita ko sa buong rally. Ang daming tao, ang daming volunteers. Grabe. At eto pa mga kadonatics, ginamit pa ang pangalan ni Vico Sotto ng mayor ng Pasig. Hindi pa siya kontento sa paninira niya sa kanyang oposisyon na matagal na doong mayor, si Malupiton? Hindi si Malupiton. Basta, yun. Excited na ba kayong makita yung rally? Well, eto na. Panoorin natin. Oh, 2013 pa ho sila nandito. 2013. Sorry, it's a prank. Ang laki, di ba? Parang, ewan ko kung saan to nag-meeting. Parang nag-meeting lang sa isang purok, mga kadonatics. Ganito ka-known na ngayon si Trillanes from senator down to mayor. Ewan ko, kulelat pa to. Kung tatakbo itong pagka-presidente sa purok, ewan ko kung mananalo to. Kaya ito ang mangyayari pag kalabanin mo ang mga Duterte. Let's go. Wala naman hong pagbabago, wala naman serbisyo, at wala naman ho kayong benepisyo. Pero palaging nananalo dito yung mga orange. Pero okay lang ho yan. Yung nakaraan, pinagbigyan na natin ho sila ng 12 years. Di ho ba? Hindi na kayo nagkulang sa kanila. Pero palagay ko napapanahon na ang pagbabago dito po sa ating lungsod. Di ho ba? Pwede ho? Pwede na ba natin mapalitan yung mga orange dito po sa Barangay 38 at 42? Ano po ipapalit natin? Ay, nako, Trilling. Parang nag-storytelling lang siya eh. Let's go. Yan po, ano ipapalit natin? Blue, okay. Yan po. Yun lang po ang unang hakbang natin sa pagbabago. Pumili po tayo ng bago. Di ho ba? At ikikwento ko sa inyo, yung milagro ng pagbabago na nangyari po sa Pasig. Kilala Ginamit na ang pangalan ni Vico Sotto. Grabe talaga, manggagamit talaga. Akala ko si Mimi lang. niyo po ba si Vico Sotto? O, si Vico Sotto po, naghangad ng pagbabago sa Pasig. Yung kalaban po niya, hindi ho nagseserbisyo. 3 dekada na hawak yung Pasig, hindi ho nagseserbisyo. Namimili lang ng boto. Namimili ng boto. Eto mga kadonatics, mamaya pagkatapos ng video to, ipapakita natin kung gaano namimili ng boto si Trillanes. Grabe ka, kupal talaga. Diba? Grabe, sobra. Let's go. 1 bilyong piso ang ginastos nung kalaban ho ni Vico Sotto para lang matalo si Vico Sotto. Pero ang sabi ho ng mga taga-Pasig, gusto na namin ng pagbabago. Kaya kinuha nila yung pera ng pambili ng boto galing sa luma, pinili nila yung bago. Yun po. Kaya ngayon ho, yung mga taga-Pasig, ramdam na ramdam yung pagbabago. Ano ba, Caloocan? Kinakampanya mo ang Pasig. Baka manalo si Vico Sotto dito sa Caloocan mga kadonatics. Kasi kinampanya na ni Trillanes. Nagiging campaign manager na tong bungok to eh. Let's go. Bago sa kanila. Ano ho yun? O, halimbawa ho, yung senior citizen sa Pasig, nung hindi pa si Vico Sotto ang nakaupo, wala hong natatanggap buwan-buwan, kagaya ng mga taga-Caloocan. Grabe. Nung si Vico Sotto na yung nakaupo, 1,000 piso buwan-buwan ang natatanggap ng mga senior citizen. Huwag mong ikumpara si Vico Sotto sa'yo kasi wala ka sa kalingkingan niya. Di ba? Totoo yan. Kaya, ay nako, manggagamit talaga. Hindi ho ba maliwanag na pagbabago yun? Eh kung nagkamali ho sila na kinuha nila yung pera dun sa luma at binoto yung luma, eh di ngayon, nga sila. Pero ito ho, hindi eh. Kinuha nila yung pera nung luma, pinili yung bago, 1,000 piso, buwan-buwan. Advice ko lang sa mga tagal-Caloocan kasi namimili dito ng boto eh. Ha? Kunin niyo yung pera, huwag lang iboto itong si Trilling. Kasi, nababaliw na mga kadonatics. Nababaliw na. Ito yung sinabi niya, na yung opposition daw niya, namimili lang ng boto. At meanwhile, paano to? Panoorin nyo. Ito. 2,000? Ay...
Di ba? Grabe. Grabe kasi dungaling pa, di ba? Ganon. Kung taga-Caloocan ka, kung iboboto mo si Trilling, naku, wala kayong pinagkakaiba ni Trilling. Kaya, please, don't vote for this Trilling, mga kadonatics. Anyway, mga kadonatics, isama na din natin si Benhur Abalos. Ambaloslos, di ba? Grabe. Isa to sa nagpadakip kay Kibuloy. Siya talaga ang numuno sa pagdakip kay Kibuloy. Do andun si General Torre, pero siya talaga yung nasa itaas, no? Parang kasi naging director ata to ng CIDG noon. At proud na proud pa siya. Sa tingin niyo mananalo pa kaya? Sama, yan po ang pagkatao ko, kung sino ako. Nung DILG ako ang nagpahuli at nagpakulong kay DILG Alice pala. Goo. Ako ang nagpahuli at nagpahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. At marami pang iba. At ito ang pinapangako ko sa inyo. Lahat ng ginawa ko sa Mandaluyong, lahat ng tapang na ititindigan ko. At tandaan nyo ito. Big no sa Abalos na to kasi under to ng alyansa ng pagbabago kuno sa Pilipinas, under ni Ngagba. Kaya please don't vote for him. Eto, si Katrina, sinupalpal siya sa kanyang interview kasi hindi siya nakikita sa publiko, mga kadonatics. Eto, panoorin natin yung interview ni Katrina Constantino. I salute this reporter. Benhur Abalos, marami pong salamat sa pagtanggap sa aming paanyaya. Ako ang dapat magpasalamat, Carmina, at sa lahat po ng mga nanonood at tumatangkilik po rito po sa ANC. Araw po. You know, Secretary, I have to say it's nice to see you in person. Sa mga billboard ka lang namin nakikita. Ang Yung tawa. Nako, kakainis. dami. Ang biro nga ng iba ay mas nakikita pa nila kayo kumpara sa kanilang kapamilya. Sino pong Ay nako, nangangampanya through billboards. At may mga ads to sa TV. At biruin mo, mga kadonatics, grabe, ang laki ng presyohan sa ads sa TV, ha? So, ang daming pera. pondo Well, ng inyong kampanya? Ang nakakatuwa kung titignan mo, iba-iba nakalagay. May nakalagay na kalaban ng kriminal, may nakalagay na gawa hindi salita, may nakalagay na tama. Kasi mga volunteer po lahat ito. Lahat sila ay kung saan-saan lugar, bigyan ko lang daw sila ng design, sila lang papagawa. So, yung iba dyan, part ng party list. So, it's galing sa baba. Kaya ako'y taus-puso nagpapasalamat for this act of volunteerism. But who funds your campaign, Secretary? Eto, hindi masagot-sagot kung magkano na yung ginastos niya and who funds. Indirectly talaga. Well, it's just us and of course, some friends. Di ba bawal yan? Di ba? Bawal yan. Humingi ng tulong sa iba. Let's go. Yeah. Meron na ho ba kayong datos kung magkano na ang nagagastos ninyo sa inyong kampanya? Ay, hindi naman ganun kalaki, no? Meron kaming ginagamit. Magkano nga? Magkano? Hindi kung malaki na ba or kunti pa. Lack of common sense itong mga senador ni Ngagba. Kaso sa talagang ang ano lang dyan is of course yung mga pinapagawa mo mga posters na iba na para sa iyo, no? Sa sarili mo. And since some ads probably on television. Yun. So walang ballpark. Grabe, ha? Television, some ads. It means hindi lang isa, kundi ang dami pa. Mga kadonatics, pag maglagay ka ng ads sa GMA or ABS-CBN TV5, ang laki, nasa range yan ng 300 to 800,000 per 30 seconds lang, ha? Grabe. Tapos ang dami, di ba? Sino kaya nag-back up nito, no? Sino kaya ang nasa likod ng kanyang mga funding niya? Let's go. Figure. Mahirap magbigay ng ballpark figure. Hindi ko masyadong kabisado ito, but I assure you, you were within the limits of that. You were Ay nako, within the limits lang, ayaw talaga magbigay, di ba? Kasi sobra na. May limit lang kasi lahat ng mga senador, mga kadonatics, nasa maximum of 500 million. Can you imagine? 500 million yung limit na nagagastusin mo for funding yan, ha?
Tapos yung iba, aabot pa sa 1 billion. For senator lang yan ha, campaigning. Mantakin mo, nasa 270,000 per month lang yung sahod nila. Tapos gagasto sila ng 500 million to 1 billion for campaigning. At sa 6 years term nila mga kadonatics na 270, nasa 19 million lang yung kuha nila. Paano nila mababawi yung 500 million? Di ba? Kaya, corrupt. Mangungurap ka para makabawi ka. Times 10 pa yan siguro ang makuha. Ganyan kadumi ang politika. Eto. Last video na ni Abalos. Isa-isahin natin to sila mga kadonatics, itong mga senatorial candidates ni Ngagba. Isa-isahin na din to. Eto. Tinanong siya dito kung anti-Duterte ba siya o hindi. Anti-Duterte ho ba kayo? Ayaw makasagot kasi gustong makakuha ng DDS supporters. Gusto makakuha ng suporta galing sa mga DDS. Kaya ayun, ayaw sumagot ng diretso. Well, actually, no, it's not being anti or pro or what. It's about the issues that's being told to you. It's not about the personality. No. Kung minsan may mga bagay na lumalabas na maaring itong taong ito nagsabi, pero maski kaibigan mo siya, kung yun namang issue na yun ay talagang labag sa kalooban mo. Ay nako. Ang hirap pang sabihin yung yes, antay ako. Ang dami pang pasikot-sikot, no? Grabe talaga, ganito. Talagang tatayuan mo yan. Hindi ka doon. Meron ho ba kayong issue na tinindigan Well, laban kay Pangulong Duterte? Sa ngayon, for one, I'm pro-life eh. Pro-life, ha? Sabihin mo na yan na antay ako, ayaw ko sa AJK. Mamamatay tao si Tatay Digong. Ganon. Ganon lang yung gusto na yung marinig. Pro-life daw siya. Grabe. I'm not pro-death, yung mga patay-patay. Ever since I've been pro-life, ever since I've lost my child, insurance, my eldest pro-life. daughter, I've lost my mom. So for me, life is precious. Kung salbahe ka, pabayaan mo mabulok ko sa kulungan. You suffer there. No? Kasi bagay, may kanya-kanya tayong pananaw at nare-respeto ko po yun. Importante naman dito respetuhan eh. Meron na ho ba kayong issue na tinindigan laban kay Pangulong Marcos naman? Lamang kay Pangulong Marcos, well, during his time, wala naman soft. Antay ka, pro Marcos talaga. Anyway, mga kadonatics, di ba? Nakakatawa talaga itong mga kalyado ni BBM. Kahit sino pa, basta anti-Duterte, kahit sino, kalyado pa yan ni BBM, pink pa yan, orange pa yan, or red pa yan. Basta anti-Duterte, mga kadonatics, balik ko gugutok. Hindi sakto yung pag-iisip, parang mentally retarded talaga. Kaya anyway, mga kadonatics, thank you so much. If you have gotten this far, please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.